Ikaw, meron ka sedula? Wala ho. Wala ka sedula? Wala ho. Lalakad ka na wala ka sedula? Wala ho. Walking without license. Ano? Naglalakad ako ng sedula. Sobra naman kayo dyan. Boy! Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay at karera ng isa sa pinakapopular na komedyante sa Pilipinas, si Ketchupoy. Samahan niyo ako sa pag-alala sa kanyang mga alaala at kontribusyon sa larangan ng komedya. Dito sa Pinoy Wisdom. Isinilang si Salvador Garcia sa bayan ng Cabanatuan, Nueva Ecija noong 1932. Bata pa lamang si Salvador ay ipinakita na niya ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa. Madalas siyang magpatawa sa kanilang tahanan at maging sa kanilang komunidad. Dahil dito, hindi nakapagtatakang siya ay maging isa sa pinakasikat na komedyante sa bansa. Lumaki si Salvador sa isang simpleng pamilya. Ang kanilang pamumuhay ay hindi marangya, ngunit ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa murang edad, nagkaroon siya ng interes sa pag-arte at pagpapatawa, kaya naman sumasali siya sa mga lokal na pagtatanghal sa kanilang lugar. Ang pagpasok ni Ketchupoy sa mundo ng showbiz ay hindi naging madali. Nagsimula siya bilang isang extra sa iba't ibang pelikula noong dekada 50. Sa kanyang determinasyon at husay, unti-unti siyang napansin ng mga direktor at producer. Naging bahagi siya ng mga sikat na palabas tulad ng Tawag ng Tanghalan at Oras ng Ligaya, kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pagpapatawa. Hindi nagtagal, naging kilala siya sa kanyang screen name na Ketchupoy, na kinuha mula sa kanyang trademark na hairstyle na parang isang cup. Si Ketchupoy ay naging bahagi ng maraming pelikula at palabas na nagbigay ng saya at halakhak sa maraming Pilipino. Ang ilan sa kanyang mga pinakatanyag na pelikula ay Kengkoy at Rosing, My Little Brown Girl, at Si Papay, at iba pa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin naiwasan ni Ketchupoy ang mga kontrobersya. Isa sa mga pinakapubliko at kontrobersyal na isyu na kanyang kinaharap ay ang kanyang biglaang pagkawala sa showbiz noong dekada 80. Maraming haka-haka at espekulasyon ang lumabas, ngunit nanatiling tahimik si Ketchupoy tungkol dito. Kalaunan, ipinaliwanag niya na kinailangan niyang magpahinga dahil sa personal na kadahilanan at kalusugan. Sa kanyang pagpanaw noong Marso 30, 2008 sa edad na 75, nagluksa ang buong industriya ng showbiz at ang kanyang mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik tanaw sa mga masasayang alaala na ibinigay ni Ketchupoy sa kanila. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Ketchupoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-alala sa isang alamat ng komedya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.